Good morning! Eto na nga! Today is October 12, 2024. It's our second wedding anniversary at ngayon din ang araw ng aming second wedding. And as expected, hindi ako nakatulog. Magkahalong kaba at excitement yung nararamdaman ko. Tuwing umaga dito sa Baguio, maganda pa ang panahon. Pero mamayang hapon yan, uulan na naman. At bago pa nga dumating ang glam team, naligo na ako. Pati yung mga mag-aayos sa entourage, nandito na rin. Kinakwento ko nga sa kanila nito na hindi ako nakatulog. At nag-aalala ko na baka hindi maganda yung itsura ko sa wedding. Bago magsimulang mag-makeup, pinag-ice nga nila ako ng muka. Nakakatulong nga daw to para maging maganda yung kalabasan ng makeup. Maya-maya pa ay dumating na nga ang team ng Glammy Events. Sila ang aming official wedding coordinator. Mula sa pagpaplano nitong wedding at hanggang ngayong araw, sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanila. Actually, kahapon pa nga sila nandito. Habang inaayusan nga ako ni Kuya Miko, tumawag si Isid na nasa New Zealand na ngayon. Isa siya sa mga kaibigan ko sa Japan. At siya rin kasama namin ng first wedding. Ayan no, 6 lang kami noon. Ngayon na 2 taon na palang nakakalipas. Yung first look na ginagawa nila sa akin dito, yun yung pang prenuptial at saka creative photoshoot. Saktong-saktong tapos na nga akong ayusan. Wala akong kaalam-alam na i-deliver na rin pala yung aking bouquet. Isa nga to sa inaabangan ko ngayong kasal ko, yung aking magiging flower bouquet. Dineliver to sa akin personally ni Ma'am Ella. Ang gumawa nitong flower bouquet ko ay siya ring aming event and styling. Walang iba kundi ang Miels. Ganitong-ganito nga yung sinabi ko sa kanila. Gusto ko kako ng colorful at saka iba't ibang combination ng mga flowers. At the same time, simple lang din. Grabe, halos ayoko ng bitawan. Sobrang ganda talaga. Anyway, punta naman tayo kay Kevin. Magkahiwalay nga pala kami ng room na tinulugan. Syempre, kahit kasal na kami, gusto ko pa rin ma-surprise kami sa itsura ng isa't isa sa araw nga ng kasal namin. So mula kagabi ay hindi pa nga kami nagkikita. At kung meron akong glam team, meron din siyang groom team. May pa-haircut, shaving, hairstyling, massage, facial, at kung ano-ano pang ginawa sa kanya. Madalas kasi kapag mga wedding, usually sa bride lang nakafocus. Parang yung mga bride lang yung karapatang magpaganda. Pero syempre, wag pa rin natin kalilimutan ng mga groom. Kinuha nga pala namin yung underground grooming dito sa Baguio City. Sila nga yung mga kilalang nag-groom tuwing wedding. Ayun na nga, pagkatapos kong maayusan, oras na nga para sa mga photoshoots. May mga timeline kasing sinusunod ng mga coordinators. Very strict sila pagdating sa mga schedule. Kumbaga kung ano lang yung time na binigay, yun lang dapat yung masusunod. Para syempre, hindi nga kami malate at mag-hold sa oras. Buti na lang ay magagaling din ang aming photo at video. KDR Photo Cinema nga pala yung kinuha namin. Nung naghahanap kasi ako ng photo and video suppliers, nagtitingin ako ng mga sample videos at tinitignan ko talaga yung color grading. Gusto ko yung sakto lang yung lighting at saka mga kulay. Ayoko nang masyadong maliwanag dahil meron nga akong ina-achieve na peg. Pagkatapos ng shoot ko ng naka-robe, nagpalit naman ako ng damit para sa aming creative shot. Usually sa mga weddings, madalas ko nga nakikita yung mga team bride na naka-robe. Sa kasal ko naman, gusto kong maiba. Kaya't nag-isip din ako ng concept na kakaiba din, yung something lively at syempre malapit pa rin sa aming motif. Lumabas kami dito sa may Infinity Garden ng Baguio Country Club at dito nga namin gagawin yung creative shoot kasama nga ng aking entourage, of course, yung mga naggagandahan kong bridesmaid at saka mga flower maidens. Tama kayo, wala akong kinuhang mga kids sa wedding ko. Yung mga flower girls, pinalitan ko ng mga flower maidens. Diba nga, garden wedding sana yung gusto ko. Eto talaga yung original na plan. At dito nga mismo sa Infinity Garden yun sana gaganapin. Kaya lang maulan. Sobrang nag-enjoy lang kami sa aming photoshoot. Kahit mga dress ng aking entourage, ako lang din yung nag-isip at nagplano. Syempre, tinulungan ako ng Glammy Events. Buti na lang, bagay na bagay talaga sa kanila yung mga dress nila. Naku, nakalimutan ko nga palang banggitin. Mix ng Bridgerton at saka Royal Wedding yung theme ng aking wedding. So, dito sa creative shot na to, kunwari meron kaming picnic, kaya kami may paganitong setup. Syempre, charcuterie namin. Totoong pagkain yan. This is from Blessings from God. Grazing table and charcuterie. Sila din yung isa namin sa mga suppliers. At kahit props lang sana to, hindi nga namin napigilan na hindi kumuha. Paano ba naman? Mukhang masasarap talaga. At ang ganda-ganda ng presentation. Now, dito naman tayo kina Kevin. Yung creative shot naman nila, yung usual lang na magto-toast ng wine. Konting drama-drama. Basta more on happy-happy. Kasama ang kanyang best man, groomsmen at saka mga bearers. Yung mga bearers nga pala, sila naman yung kasama ni Shiro at Buddy na siyang aming ring bearer at Bible bearer. Dito naman na nire-remake ko yung aking vows. And then nag-photoshoot din ako dito sa aking mga wedding gowns. Ayan, finally na-reveal ko na rin sa inyo. Ito yung gagamitin kong gown sa ceremony. This is my own idea na dinesign at ginawa ni Sir Rian Fernandez. And now, it's time na nga para mag-shift sa ceremonial look. Buti na lang mabibili si Kuya Miko tsaka si Ate Dayan. By the way, si Kuya Miko nga pala at Kuya JV na siya ring aking glam team. Part din sila ng entourage. Pero team bride pa rin sila. Ang tawag
ko naman sa kanila, mga bridesman. And now, here's my ceremonial look. Eksaktong-eksakto sa kung anong gusto kong mangyari. Eto talaga yung gusto kong maging itsura sa ceremony. Ideal look ko to ha. Kaya dapat walang magko-comment ng opinions nila. Char! Sobrang happy ko sa look ko ngayon. Para ba akong ibang tao? Pagkatapos ko na makapagbihis, eto't magsushoot ulit kami. Hindi pa rin ako makapaniwala na suot-suot ko na ang aking dream wedding gown. Hawak ko na yung aking dream bouquet. At ang dream look ko sa aking sariling wedding. Ilang sandali na lang. Kumakabog na nga yung dibdib ko nito. Lalo na nung nandito na ako sa labas. Ito naman yung moment na i-reveal ko na ang aking final look sa team bride na naghihintay nga dito sa labas. Syempre, kahit sina Kuya Miko ang nag-ayos sa akin, wala naman sila nung nagbihis ako. Kaya naman ngayon pa lang din nila ako makikita na naka-wedding gown. Heto't palapit na ako ng palapit sa kanila. Kinakabahan na nga ako kung anong magiging reaksyon nila. Magugustuhan kaya nila yung look ko. Tignan niyo siya. Go. Go, lingon na kayo. Go, lingon na. Kapitan mo sila, ma'am. Sobrang tuwang-tuwa din ako makita sila na nakasuot na nga ng mga gowns. Ako mismong pumili ng kanilang mga isusuot at para nga ma-achieve ang royal wedding, minake sure ko na bongga rin yung susuotin nila. Yung mga naka-long gown ng bridesmaid, yung mga naka-cocktail dress naman ng aking mga flower maidens, yung tatlong lalaki naman ng aking mga bridesman, and of course, yung nasa tabi ko ang maid of honor. Iba pa rin talaga kapag naging hands-on ka sa kasal mo at nasunod nga yung mga gusto mong mangyari. After ng entourage, family picture naman, hindi nyo alam kung gaano kasaya yung puso ko dito. Kahit na annulled ang parents ko, nandito sila pareho sa araw ng kasal ko. Ganon din ang aking mga kapatid. Nag-uumapaw talagang happiness kapag kasama mo mismong pamilya mo sa araw ng kasal. Nako, eto na nga ba yung sinasabi ko? Hindi ko talaga maiwasan maging emotional. At kapag ganito nga, inaalala ko yung makeup ko. Eh buti na lang, tears proof yung ginawa ni Kuya Miko. Nasa photoshoot pa nga lang kami, nag-iiyakan na. Paano pa ako kaya mamaya sa ceremony? Nakadami na nga ng luha tong si Mama. Pero alam nyo, actually dream niya to. Yung makita nga ako na ikasal. Siya rin talaga yung nag-request na magkaroon kami ng second wedding. Dahil pangarap nga daw niya na maihatid ako sa altar. Kaya naman ngayong araw ay sobrang saya talaga niya. Ang sarap ng ganitong feeling. Syempre dahil nakukumpleto kami sa mga ganitong okasyon. Lalo na din si Papa na madalang nga naming makasama dahil nasa ibang bansa siya. Nonchalant man siya pero alam kong sobrang saya niya ngayong araw. Finally magkakaroon na ulit kami ng family picture. Yung huli kasi na makapagpa-picture kaming lahat ay nung kasal pa ng kuya ko. Tapos ito na nga ulit yung sumunod. Ito naman nga yung mga kapatid ko kay Papa. Ang kuya, tapos ako yung pangalawa, and then ang bunsong lalaki. Binibilisan na nga namin yung photoshoot nito dahil anytime may uulan na nga. Ay buti na lang talaga at nag-plan B na kami dahil kung pinilit pa namin yung garden wedding, for sure sandamakmak lang na hassle yung aabutin namin. Maya-maya pa ay bumuhos na ang napakalakas na ulan kaya naman lumipat na kami dito sa loob. Sa may hallway na nga lang kami nag-photoshoot. Habang ine-edit ko nga tong video, sobrang natutuwa talaga ako sa entourage. Lalo na't kakaiba at unique nga yung kanilang mga damit. O diba, parang pang royal wedding talaga. Pero hindi naman ako gumastos ng malaki para dito. Pero kita nyo naman at maganda pa rin yung kinalabasan. Inabot ko na nga rin pala yung mga gifts ko para sa kanila. Binili din namin tong mga gifts sa Japan. Mga designer perfumes kaya napili kong ibigay. Hayan na at konting-konti na nga lang talaga at magsisimula ng ceremony. Lalo pa ngang lumakas nito yung ulan. Pero God is good pa rin dahil lahat ay planado na nga. So hindi na kami namomroblema nito. And now, proceed naman tayo sa venue. Habang hinihintay ako makarating, heto na nga't nakapila na sila. Ang mga parents, principal sponsors, secondary sponsors, at ang mga entourage. Ang venue nitong wedding namin sa may pinakamalaking hall dito sa Baguio Country Club. Kasyang-kasyang 500 tao dito. Since hindi na nga natuloy ang garden wedding, dito na rin gaganapin yung ceremony. Pero syempre, gagawan to ng twist ng Miels Events and Styling. Kahit nandito pa rin ang ceremony, magiging maganda at kakaiba pa rin yung kalalabasan. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, nakaplano na nga ang lahat sakaling umulan. At hayan na, nagsimula na silang maglakad. Sa mga oras na to ay papunta na nga ako sa venue. Sakay-sakay ng aking bridal car. At dahil nandito na nga sa venue nagvi-video, hindi na rin nakuhanan yung pagdating ko. But anyway, I'm sure napanood nyo naman yun sa same day edit na in-upload ko kanina. Syempre, mawawala ba naman ang aming mga babies? Si Buddy ang aming Bible bearer. At si Shiro naman ang aming ring bearer. Abay, tingnan nyo naman silang dalawa. Mukhang excited na excited din maglakad. Si Julian at saka si Josh nga ang kanilang makakasama. Maya-maya, hahayaan kong ma-experience nyo rin
na maging guest sa wedding ko. Hindi man nga buo. Kasi kung pina-video ko lahat-lahat, naku, baka abutin ng ilang oras ang panonood ninyo. And syempre, during our wedding, mayroon din nagla-live painting. Sila mga live painters sa Pasakalye. Naku, excited na nga ako makita to mamaya. Lalo na ang i-display nga to sa aming bahay. Every time na makikita ko to, maaalala ko yung aming dream wedding. O siya, heto na ha. Dadalhin ko na kayo sa aming wedding ceremony. Dahil may pagka-royal wedding to, dapat nakasuot din kayo ng headdress. Tulad ng mga guests namin ngayon. Itong nilalakaran nyo ngayon yung tunnel na siyang lalakaran ninyo papunta sa aisle. Dito ako maglalakad mamaya. At syempre, yung mga guests din ay dito papasok. Habang may nagpa-play ng live violin. Nai-imagine nyo na ba? O diba, wala man kayo physically, pero ipapa-experience ko pa rin sa inyo na makarating sa wedding ko. Talaga namang sobrang ganda at hindi ako binigo ng Mia's Events and Styling. Nung makita ko nga to, halos maiyak ako. Ano, ready na kayo? Nag-start ng processional?
Naku, sabi niya hindi raw siya iiyak. Pero malayo pa lang kita-kita ko na. For the friendship and the love that they shared, so much has been invested here, and so much lies ahead. So we pray now that in the name of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kevin, do you take this woman to be your wife, to love her? Yes, Pastor. Janela, do you take Yes, Pastor. in Genesis 2? At sa unang pagkakataon, sa second wedding namin, dito pa lang ako maiaabot ng aking magulang kay Kevin. Dahil nga nung unang kinasal kami, wala sila. At kahit pa meron na silang basbas noon, iba pa rin talaga kapag personal nila akong ibibigay sa asawa ko. At bago nga magsimula ang ceremony, nag-request talaga kami na magkaroon muna ng praise and worship. Their vows with each other. Because they are going to commit before God, and all you who are here today to take on the role. Place this ring upon Janela's finger, repeat these words. Of the covenant I have made with you today, to love you with eternal love, that you are no longer your own, but mine. Sino ko siya? This ring upon Kevin's finger, repeat these words. Kevin, this ring is the sign of the covenant. May I ask the veil sponsor, this veil on your shoulders serve to remind you of the cross and the altar on which the supreme sacrifices of God's. May I ask the cord sponsors to please come forward. Who can defend themselves? A cord of 3 strands is not quickly broken. The 3 strands mentioned in Ecclesiastes 4:12 . They build their lives together and may their love grow deeper each day. Keep them united in faith. And pwede ko bang i-ask yung mga principal sponsors to please stand up? To that your lives and your marriages serves as as they begin their own family. When time comes that they will seek your counsel, be sure your advice is according, standing pure and holy before God and one another. And Kevin, because you have taken on the responsibility, again, kiss your lovely bride. Parang nahihiya pa.
Mga kapatid, okay, ladies and gentlemen, I now present to you Mr. Kevin and Janet. Congratulations. Let's now have all the ninong. After the ceremony, syempre picture taking muna. Kasama namin ngayon yung aming mga ninong. And then sumunod naman ang aming mga ninang. Actually, marami din ang hindi nakadalo. Gawa nga na may mga prior commitments na. But still, in-acknowledge pa rin nilang pagiging ninong at ninang. O diba, ang bubongga ng kanilang mga suot? At ang gaganda rin nilang lahat. Lahat sila ngayon ay may mahalaga ng parte sa buhay namin. Sobrang grateful nga namin sa kanila dahil hindi nila kami binigo sa araw ng kasal namin. Syempre, ipapakita ko rin sa inyo ang aming mga bisita. Pero hindi pa to yung kompleto ha. Kasi naman may part 2 pa to. Hindi ko naman pwedeng ipagkasya sa iisang vlog. Kaya naman ngayon yung ceremony muna. Tapos bukas, doon naman sa may reception. Kung tutuusin, napakalayo talaga ng Baguio. Karamihan din ng aming mga guests, hindi taga dito. Kaya naman sobra talaga kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga nandito. Kung tutuusin, sino ba naman kami para mapagbigyan? Napakalalayo ng mga pinanggalingan nila. Yung iba nga ay talagang busy-busy. Pero nandito sila ngayon sa kasal namin. Lubos-lubos talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng mga dumalo. Gusto kong malaman ninyo na sobra nyo kaming napasaya ni Kevin. Anyway, parang ito na nga yata yung pinakamahaba kong vlog. Sinubukan ko rin naman talagang paiksiin pero hindi talaga kaya. Naku, halos mag-crash na nga tong app na ginagamit ko sa pag-edit. Sa totoo lang, wala pa kaya akong tulog. Pero dahil na-request nyo to, ayoko kayong mabigo. Sobrang natutuwa nga ako na ang dami nyo nag-aabang sa kasal namin. Kaya naman ayoko na kayong paghintayin pa. Kaya naman ginawa ko talaga lahat ng best ko para ma-upload lang tong vlog na to. At kung nandito pa rin kayo hanggang ngayon, salamat sa walang sawang panonood. Kahit na napakahaba na nga, talagang nag-attend pa kayo ng wedding ko. Sa mga congratulations nyo pa nga lang ay sobrang saya na namin. Hindi rin talaga namin inaasahan yung supportang matatanggap namin. Syempre, hindi matatapos ang picture taking na to kung hindi kasama yung mga babies namin. Sobrang galing nga ni Shiro at Buddy. Talagang naglakad sila sa aisle. Wala pang practice yung mga yan ha. Kaya lang nung picture taking na hindi nga namin sila mapirmi. Sa mga oras na to ay pinapahanap ko na nga si Ponpon. Kaya naman hindi mapirmi yung mata ko. Hinahanap ko na nga kung sinong may dala sa kanya. Abay syempre naman sinama din namin si Ponpon. Kasama din siya sa mga guests. Buti na lang nga at nag-behave naman siya ngayon. So ayan at nakompleto na nga sila. Konting-konti na nga lang at matatapos na rin ang post ng photoshoot. Medyo nakakapagod din pala talagang ikasal. Ang dami-daming mga picture taking. Pero iniisip na lang namin ito. Memories din siya na pwede naming balik-balikan. Dahil din sa sounds and lights, para na talaga kaming nasa garden. Ang galing ng reinforcement sounds and lights. Lumabas na nga kami dito sa venue dahil mag-aayos pa sila. Sana talaga ay nabusog namin yung mga bisita namin. Dahil siniguro ko talaga na maraming pagkain at saka inumin during cocktail hours. Grabe, sobrang ganda rin ng backdrop namin, no? Yung official logo ng aming wedding, ako rin ang may design yan. Anyway, para sa reference ninyo at para sa mga future na ikakasal, babanggitin ko naman yung aming mga suppliers sa inyo. Anyway, hindi pa dito nagtatapos ha. Marami pa akong ipapakitang pasabog sa wedding namin. Promise, bukas na bukas din i-upload ko na. Kaya sana sundan nyo pa rin. I hope nag-enjoy kami sa aming wedding ceremony. Salamat sa mga naghintay ng upload ko. Huwag kayong mawawala bukas ha. Yun lang. Bye!